Nandiyan yung lalagyan ng pagkalaki-laking plaka, doble plaka, meron pang genius na lokala na maglalagay ng plaka printed sa damit ng rider para mga preso. What the F? Bakit gano'n na lang ang galit sa mga motorcycle riders? Hindi po patas. At kapag nakapila na, hanapan ng lisensya, hanapan ng registration, bubuksan ng compartment, kakap-kapan, at yung mga sasakyan na four wheels, lusot ng lusot. Bakit ganon? Discrimination po yun. Palagi ang mga nakamotorsiklo ang pinag-iinitan. Kasi ang pakay lang talaga ng checkpoint ay mangutong. Ngayon, naplanta ng ebidensya yung kawawang rider, hihingian ngayon ng kotong. Pag walang maibigay na kotong, idediretso sa kalaboso para magremedyo. Kapag walang naremedyo, tuluyan, ikukulong. Ilang beses na akong nakatanggap ng reklamo na sa isang checkpoint na yung nakamotorsiklo hindi huminto. Ang ginagawa po ng mga pulis, binabaril. Motorcycle riders are the most harassed, discriminated against motorists in the Philippines. And only in the Philippines. And I can attest to that. Although I'm not a motorcycle rider, but I've seen it with my own two eyes, how the riders are being oppressed almost every day. And who are the oppressor? Unfortunately, they're the law enforcers, traffic enforcers. Nakita ko po, Mr. Chair, halos araw-araw, ang haba ng pila ng mga motorsiklo. Magtataka ka, ano bang meron bakit ang haba ng pila ng mga motorsiklo? Merong checkpoint. Yung mga four wheels na mga sasakyan, larga. Motorcycle, pila-pila. Hinahanapan ng mga lisensya. They were stopped with no probable cause. And we have the HPG here, maybe Traffic Enforcement Group. Do we have a member of the Traffic Enforcement Group? Ang pagkakalam ko, paparahin lamang ang isang motorista kung may probable cause. Ano yung probable cause? Walang helmet. Sira yung ilaw, gewang-gewang. Those are just example of probable cause. Pero sa mga nakamotor, pinapara, ipila. At kapag nakapila na, hanapan ng lisensya, hanapan ng registration, bubuksan ng compartment, kakap-kapan. At yung mga sasakyan na four wheels, lusot ng lusot. Bakit ganon, Mr. Chair? Discrimination po yun. Kung naghahanap ng kriminal ang ating mga taga-law enforcement, bakit? Wala bang kriminal na doon sa kotse, sa van, sa SUV? Mas maraming kriminal doon. Kasi kung pag-uusapan lamang ay naghahanap ng mga deadly weapon o armas, ang mahanap sa motorcycle riders, pistola at ice pick. Sa mga kotse, van, SUV, kung gusto niyo pa, bazooka pa M203, grenade launcher, kayang ipasak dyan Bakit hindi yun ang hanapan din? It's unfair. Very, very unfair. And this, marami na ako experience. Minsan, naplantahan po ng ebidensya. Totoo yan. Kasi ang pakay lang talaga ng checkpoint ay mangutong. Ngayon, naplantahan ng ebidensya yung kawawang rider, hihingian ngayon ng kotong. Pag walang maibigay na kotong, idediretso sa kalaboso para magremedyo. Kapag walang naremedyo, tuluyan, ikukulong. Ilan na po ang mga riders na nagreklamo sa akin na punta sa ganong sitwasyon. Kaawawa po sila. Wala po akong masamang tinapay or against checkpoints. Kailangan din po natin yan, especially during gun ban. Checkpoints in pursuit of some criminals not running away from a crime scene, itatawag yan sa isang lugar na para maglagay ng checkpoint against doon sa tumatakas ng mga kriminal. Pero bakit motor lang? Di lahatin na. Palagi ang mga nakamotorsiklo ang pinag-iinitan. Nandiyan yung lalagyan ng pagkalaki-laking plaka, doble plaka, meron pang genius na lokala na maglalagay ng plaka printed sa damit ng rider para mga preso. What the F? Bakit gano'n na lang ang galit sa mga motorcycle riders? Hindi po patas. We have to be fair. We are going to implement the checkpoint policy. It has to be fair and square. It is for everybody. Nobody's above the law, sabi nga nila. Hindi porket naka-SUV, naka-van, kotse, libre na. O baka takot yung mga kapulisan natin, baka pag pinara yung SUV, nandun si General, o nandun si Gob, si Mayor, o di mamura kayo, o si Senator, baka ako nandun. Pero pinara niyo ako, hindi ko kayo mumurahin. Kung may kasalanan ko, ba't ko kayo mumurahin? I wouldn't do that. But anyway,
My point being here is, kung gusto po natin talagang ipa-implement yung batas, naghahanap po tayo ng kriminal, pantay ho dapat tingin natin, hindi lang po sa mga motorsiklo. Again, I've said it a while ago, mas marami po mga kriminal sa mga naka four-wheel vehicles. Kasi po, tinted yan, tapos malaking space, kaya nilang maglagay, magsaksak ng marami mga armas. And having said this, ako po ay magpapasa ng panukala na para mapatigil na po itong diskriminasyon laban sa mga riders. Of course, in conjunction with the bill na meron na nakasala ngayon, si Senator J.V. Ejercito, and I will make sure na itong bill na ipapasa ko, may katapat na parusa kung sino man ang lumabag, kung sino man nagpakita ng hindi ka nice at nagdi-discriminate against sa ating mga riders. Ilang beses na akong nakatanggap ng reklamo na sa isang checkpoint na yung nakamotorsiklo hindi huminto. Of course, probable cause yun, na para parahin, habulin. Ang ginagawa po ng mga pulis, binabaril. Hindi na nasusunod yung tinatawag na rules of engagement. Pagpatakas, edi habulin, maghabulan. Kaya nga dapat mga pulis malilitan siyan, hindi malalaki. Kasi pag malaking siyan, hindi na tayo maghabulan. Dapat habulin. Nagpakita ng baril, then that's where you engage. That's what we call rules of engagement. Malaman-laman later, yung tumba na yung motorista, ba't ka kasi tumakbo? Yung pala, walang lisensya, walang registration. Itinakas yung sasakyan ng kanyang tatay na hindi nagpaalam. Kaya takot na baka napara siya at yung polis, kukulong siya at tatawagin tatay. Maraming ganang insidente. O tumatakas dahil merong isang stick na marijuana. So what? Kung may isang sachet ng shabu, so what? Enough na ba yun para patayin agad yung tao? Then kung may marijuana, hulihin, suha ni kulong. Patakas, ito po, turo ko sa mga pulis. Sana nakikinig lahat ng kapulisan ngayon. You should observe what we call rules of engagement. Ano po ba? Yan ay inaano sa inyo, tinuturo. And then yung Miranda Doctrine, alam niyo po yun? Diba? Dapat ganun din. So anyway, yung po sa aking katanungan, ano ho ba yung sistema na ipinatutupad sa checkpoint? And in case na ang ating kapulisan po ay in doubt, nandun po yan. Every single person. Para hindi Yes, mo po. Ano nga po, halimbawa may checkpoint dyan. Yes, sir. Sinabihan kayo ng supervisor nyo, maglatag ka ng checkpoint dyan para manitan ng mga sasakyan. Paano po implement yun? Ano po yung protocol? Sabi nga po ni Senator JB. May protocol po yan na sinusunod. Turuan na kita, sir. Halimbawa, yung plain view doctrine, yan ginagamit yan sa mga sasakyan. Sa motorsiklo, dapat meron din tinatawag na plain view doctrine. Una po sa tuturo sa iyo. Pag walang violation o wala kang nakitang probable cause, hindi mo dapat paparahin yan. Ano po yung probable cause? Sige nga po, kung alam niyo po, sir, Major. Yes, Ano sir. po yung probable cause? Sinabi Reasonable, ko na kanina. yes, sir. May reasonable doubt po na possible na meron siyang po, ginagawa. And yung sa mga, Ano po halimbawa? like yung wala pong helmet, Correct. yung instance po na siya, pinapara tapos nagtalilis ng takbo po, yung miwas po siya sa checkpoint. No. Yes, sir. No. Ang sinasabi ko probable cause, sa mo paparahin, Pag may initial violation po. exactly. Visual yung violation. Yes, sir. Halimbawa, walang helmet. Number 2, pasuray-suray. Number 3, wala siyang ilaw, basag yung kanyang ilaw. Number 4, yung kanyang plaka ay wala doon. O tabingin yung kanyang plaka. Number 5, kung halimbawa, nakapalang siya. Then yung kaduda-duda na, ba't nakapato? Siguro, ninakaw niya yung motorsiklo na ito sa kalye at tumakas. Yun po yung mga probable cause. Then you have the reason na para parahin, and then you ask for the driver's license, you ask for the registration, and then you go on and on and on. And then pag walang driver's license, walang registration, that's the only time na pwede niya po silang kapkan. Pwede niya po buksan ang kanilang compartment, di ba? Kasi yun po tinatawag na probable cause. Kasi marami po mga insidente na kung saan nagkaroon po ng seizure sa isang motorista. But it was done legally, what we call unlawful na pagpapara at seizure. But i-dismiss din po yung kaso. I'm not a lawyer, but I know this. Maybe
we have a good lawyer here in the person of my good friend, Senator Francis Tolentino, na halimbawa, walang probable cause, pinara niyo po yung nakamotor. Wala talaga. And then, bigla niyo pong kinapaan. Wala kayo nakuha sa kapkap. Pinabuksan yung compartment. And then, may nakuha kayong baril. Oy, may baril ka rito. Nasa ang lisensya ng baril na ito. Hindi niya dalang lisensya ng baril niya. Didiretso sa kulungan. Kakasuhan niyo siya ng illegal possession of firearms, right? But i-dismiss. Kasi nga, wala ho sa tamang proseso yung pag-aresto. Kaya nga po, may probable cause, doon po gagawin yung tamang proseso ng pag-aresto. Yun naman po, sir. What about the plain sight doctrine? Plain view doctrine, yes, Mr. Chair. So how do you apply that? Nakalagay sa compartment eh. Yung Mr. Chair, for plain view doctrine po, it should be at visual for motorcycles po. Dapat po, yung kitang-kita lang po siya. Yung dun po sa binuksan, dapat voluntary on the part po ni rider. It should not be compelled by any law enforcer or traffic enforcer as a case may be po. Hindi man On behalf of One Rider Party List, Mr. Chair, we support this bill, amendment, Republic Act 11235. Napakaganda po nito dahil mas lower po yung penalties na nakalagay dito. And comparing po doon sa Republic Act 11235, yung existing fines and penalties, masyado po itong napakataas at ang pakiramdam po ng riding community ay talagang pabigat sa kanila. Po, may na-mention nga po dito, 100,000 pesos. Most of the motorcycles, ang presyo na lang is 10,000, 15,000. So yun po about sa penalty. Doon po sa doble plaka, we all know na kapag meron naman pong crime incident, talagang it's very impossible na ma-recognize pa ng biktima o ng witnesses yung front plate. Talagang ang makikita po natin practically yung rear plate. Second, ang motorcycles po natin, hindi naman talaga nakadesign yan sa doble plaka. Mr. Chair, about 70% ng motorcycles hindi pwedeng lagyan ng plaka sa harapan. And kung hindi po ito ma-amend at i-implement yun, siyempre po, pag nag-attach tayo ng plate sa harapan ng motorsiklo, regular po, Mr. Chair, ang vibration nito. And suddenly, eventually, masisira po ang attachment nito and it will cause accident po sa rider. Siyempre po, once lumipad sa harapan mo yung plate, ang instinct mo, iilag ka and it will affect yung direction po ng iyong motorsiklo. Doon din po sa Republic Act 11235, nakita po natin na meron po ditong impounding Mr. Chair. And almost all police stations and almost all TO, wala pong impounding area. And with all due respect dito po sa mga ito, Mr. Chair, wala pong capability na makapag-provide ng enough space and facilities for the impounding area. So, ang mangyayari po, kung hindi talaga ito ma-amend, prone po sa damage and may mga mawawalang pyesa doon sa motorsiklo na may impound. At alam naman po natin, kapag nangyari na yan, maliliit lang yung motoristang involved dito, wala silang capability to file a complaint against the enforcer, particular doon po sa nag-impound. So talagang napakaganda po na ito'y maamyendahan. And i-review po talaga natin to. Republic Act 11235. Parang ang impact nito, Mr. Chair, sa riding community, nabanggit nga po ni Honorable Senator Tulfo, ang pinakikita sa publiko, mga riders lang ang kriminal. Especially, nabanggit ni Honorable Senator Tulfo, Mr. Chair, sa checkpoint, ang chinecheck lang one by one, motorcycles, Mr. Chair. Kaya talagang napakaganda po nito. And Mr. Chair, tingin na rin po na isang maganda dito sa proposed amendment, the Honorable Senator Ejercito, is dito po sa instead of maglagay ng front plate, RFID po. Ang maganda dito, Mr. Chair, ito po isusuportan ng lahat ng mga mambabatas and of course, our president. Mas mabilis po ma-identify kung ito ba ay sayo, kay Pedro, or especially, Mr. Chair, hindi naman po ito address ng RFID yung crimes committed by the riders. It will also address the crimes committed against riders. Ano po yun? Sa karnaping po, agaw motorsiklo. Dahil siyempre po, kung nanakaw, yung mga nanakaw na sasakyan, particular sa motorsiklo,
Nire-report po yan sa SPG. At kapag nag-conduct po sila ng investigation and they found out na talagang nawala yung motorsiklo, Mr. Chair, using the scanner, makikita po agad doon, kaglap yung motorcycle. So hindi lamang po ina-address nitong proposed bill ng Honorable Senator Ejercito, hindi lamang po yung crimes committed by the riders. It will address also the crimes against the riders. Kaya, again, on behalf of One Rider Party List and also my partner, Honorable Congressman Rose Gutierrez, kami po ay talagang nakasuporta dito. Alam po namin na talagang ikakatuwa po ito ng riding community. Mr. Chair, maraming salamat po. Yeah, I do agree everything that he said and what's in the bill. However, meron po ako, Mr. Chair, katanungan. Bakit po motorsiklo lamang ang lagyan ng RFID? Bakit hindi po pangkalahatan? And what is the purpose of the RFID? Kasi if the purpose is to identify criminals, then again, dapat hindi selective. Dapat kung pwede, lahat na lang. And yung RFID is very helpful. Kasi nga po, that would determine, hindi na kailang para-parahin, dadaan lang sa isang device, malalaman kung itong kotse ay carnap, kung itong yung registration niya ba ay current o hindi, o kung ito ba ay plate plaka, so forth and so on. Then that is probable cause na parahin agad yung sakyan o habulin. Ganyan. Sana may dagdag natin sa pangkalahatan na lang. Yung Thank you, Sen. Rafi. I think si Asek Tugade can answer, no? Kasi sa LTO, ating LTO Director, thank you for welcoming to your office last week. Inorienta tayo, Mr. Chair, doon sa estado, no? Nung backlog natin sa plate number. Probably can discuss that later on, yung ating proposal. Siguro yung RFID, yun yung tinatanong ni Sen. Tulfo. I think yung 4 wheels, meron na rin ba? At saka yung, siguro pwede orient, what does the RFID, how does the RFID function? Yes, kung anong difference? Kung anong difference? Hi Mr. Chair, members of the committee, magandang hapon po. Yung lahat po ng mga plate numbers na ini-issue po natin for motor vehicle and for motorcycles, meron po siyang pair na RFID na po na piniprint rin po. Tapos together with the RFID po, nire-release po yung plates and the RFID. Ang use po ng RFID, sir, is it once scanned, it provides the details about the vehicle. Just about the vehicle po, registration, when it was last registered, make, model, just to ascertain na yung vehicle po na yon is really what is registered po. So kailan po nagagamit yung RFID? So sa checkpoint, that's good, Mr. Chair. So dapat sa checkpoint, meron kayong device na para i-read yung RFID. Kasi kung may RFID and you don't have that device to read it, then useless lang yung RFID. So dapat sa mga checkpoint, meron kayong device na para magamit yung RFID, ma-read. Lahat ng dumadaan sa checkpoint, motor man o kotse, ma-identify properly. Mr. Chair, tama po, the intention behind the issuance of the RFID is for that the law enforcers can ascertain using the device po, as mentioned po by Senator Tulfo. Unfortunately po, our law enforcers are not capacitated. Wala po silang capability ngayon. Meron po tayong ni-roll out, sir, a few weeks ago sa LTO. Ito po yung mobile handheld device. Although limited lang rin po siya, it has the capability of reading the RFID na naka-install po sa vehicles. But tama po, it's not enough, Senator. Pero sorry sir, ilalagay-lagay ka ng RFID, hindi naman pala mariread ng mga taga-law enforcement natin. Inutil lang po yung RFID. Pag naglagay ka ng RFID, dapat may capability yung mga taga-law enforcement natin, traffic enforcement natin, na mariread yung RFID using a device, especially sa mga checkpoint. In fact, hindi na po kailan sa mga checkpoint. Halimbawa, yung ating mga taga-highway patrol group, habang nagpapatrolya, so meron siyang scanner o device, tututukan niya isang kotse na medyo kaduda-duda, and then tututukan yung RFID sa plaka. Pag nakita na, ops, medyo, karna pa ata to. So, iirawan agad at paparahin. At pag hindi papara, iraradyo para abangan sa unahan ng kapwa niyang pulis. Tama yung tanong ni Senator Tulfo. Siguro papunta ako doon sa tanong. Wala bang capability ang LTO o kung sino yung RFID provider na mag-low-tech tayo ng konti, QR code, may katabing QR code yung RFID para kahit sa probinsya, ang gagamitin ay cellphone na lang. Pag pitik ng traffic enforcer, kita na yung mga information.
low-tech, magkadikit, pero nando na, hindi na kailangan ng baril. Yung mga baril-baril pa namin nung sa MMDA. So, cellphone na lang, may app na gagamitin. So, siguro yung technical ninyo, yung IT ninyo, maaaring maka-device ng ganon, tapos kagad yung problema natin. Diba? Actually, Mr. Chair, with the indulgence of our Chair and Senator Tulfo, actually, yung po yung intention po natin, nauna po yung paglagay ng RFID, but unfortunately, hindi na ako nakaano nung 2019, hindi natin natuloy. We are supposed to set up a command center, no, sa PNP, LTO, na kung saan, halimbawa po, mayroong checkpoint, may scanner na, we have to purchase scanner para po sa mga PNP na mayroon sa scanners, na meron pong nanakaw na, halimbawa, nanakaw na motorsiklo, itatawag lang sa command center, naka-alert na kaagad yun. So I think yung ano natin kailangan pagtulungan ho natin Sen. Rafi, Mr. Chair, that we have to set up the command center and also purchase the scanners, no, for all the PNP checkpoints. I think both ways yan. Magiging mas maginhawa na sa riders, hindi na tayo maiiwan, ititigil na matagal, i-scan na lang. Ang police din, napakahirap din na iniisa-isa nyo yung rehistro. Di ba? Nakakaduling din yun. So it will be both ways. Medyo gagastos na tayo, but I think it will address, Senator Tulfo, Mr. Chair, a lot of problems. So sa PNP, sa riders, yung discrimination, I think mawawala. So siguro si Asek Tugadi can also elaborate kung dito tungkol dito sa RFID. Dagdag lang sinabi ni Mr. Chair, Senator Tolentino, napakaganda po yun, yung QR code. Paano magagamit natin yun? Kasi sa haba na labawan ng EDSA, meron po tayong mga camera sa command center, may nagbabantay. So pwedeng i-zoom in yun, kung may QR code, i-zoom in, babasahin yung QR code, oh, ito pala ay nakaw. Ito pala ay expiring registration. Itatawag agad sa mga nakaabang, sa strategically nakaabang ng mga police na, oy, parahin nyo itong ganitong kulay na kotse, ganitong model, bingo. So maganda po yung suggestion nyo, Senator Tolentino, sir.